Ganitong luto sa Biko yung isang linggo na in good condition pa rin. Yung mga pauwi ka ng probinsya, mahaba ang biyahe, pwede mo po itong baunin dahil hindi po agad-agad nasisira. Kung nakasanayan po natin na minamatamis muna yung gata bago po ilagay yung ating sinaing na malagkit na bigas, ngayon po magpapakita ako sa inyo ng ibang pamamaraan ng pagluluto po ng Biko. Kalahating kilo po itong ating malagkit na bigas na hinugasan ko na pong mabuti. Then ngayon lalagyan ko po ito ng 2½ cups ng tubig. Lulutuin po natin ito katulad po ng regular nating pagsasaing. Pero kung sakaling may nakasanayan po kayong pagluluto po ng inyong malagkit na bigas, pwedeng yun po yung inyong gamitin. Basta ang importante lang po, maluto po natin itong mabuti, hindi po hilaw, hindi po matigas, hindi naman po malata. Kapag maayos pa po yung saing, wala pong sayang dahil hanggang sa pinakailalim magagamit po natin ito. Kapag luto na po yung ating malagkit na bigas sa isang kawali, maglagay po tayo rito ng coconut cream. Again, ang coconut cream po ay purong gata or kakang gata. Pinipiga po ito ng purong-puro. Yung coconut milk naman po yung may halo na pong tubig. Nakasalang po ito over medium heat. Then ngayon po, lalatikin po natin ito or kukunin po natin yung namuo pong coconut cream at yung maiiwan naman po yung pinaka-oil. Naka-timelapse na po itong ating video para makita nyo po yung buong proseso. After po nyan, kuhanin po natin yung pinakalatik, then iwan po natin yung oil. Kung gaano ka-brown nga po pala na latik ng ating gagawin, nakadepende na po ito sa atin. I-set aside po muna natin yung ating nakuhang latik, then yung oil po na nasa ating kawali, isalang na lang po natin ito sa lakas ng apoy na low heat. Saka po tayo rito maglalagay ng ating asukal. Sa mga hindi pa po ito nasusubukan, yes, hindi na po tayo gagamit pa ng panibagong coconut cream. Ito na pong mantika, dun po sa ating latik yung ating gagamitin. At dito na po natin tutunawin yung ating asukal. Siguraduhin tunaw na tunaw pero i-make sure din po natin na mahalo po natin itong mabuti nang sa ganon hindi po ito masunog dahil makakaapekto po yung sunog na lasa ng asukal dun po sa ating gagawing biko. Then ihalo na po natin yung ating sinaing na malagkit na bigas. Nasa mahinang apoy pa rin po tayo dito nang sa ganon maiwasan po nating masunog po talaga yung asukal at maging maganda po yung resulta ng atin pong ginagawang biko. Kapag hinahalo na po natin ito, pwedeng lakasan na po natin ng kaunti yung apoy sa ating kalan. Iset na po natin ito sa medium to medium low heat. Basta tandaan nyo lang po, kayo po yung nagluluto, kayo po yung mismo nakakakita ng inyong niluluto. I-adjust po yung lakas ng apoy, depende po doon sa nangyayari po sa inyong niluluto. Kapag tuluyan na po nitong na-absorb yung pinaka-liquid at kumunat na rin po ito, pwede na po natin itong isalin sa ating pong mga lalagyan. Dito po, ilalagay ko po ito sa 12 inches na bilao. Kasyang-kasya po itong ating ½ kilong biko. Pantayin lang po natin ito, then pwede po natin itong hiwain sa laki na gusto natin. Dahil available po sa amin, naglagay po ako rito ng dahon ng saging. Pero kung sakaling magpapa-order kayo nito at hindi po ito available sa inyo, pwede naman po kayong maglagay ng aluminum foil. At yung ating na-set aside po kaninang latik, gagamitin naman po nating pang toppings. Sa mga nakatikim na or doon po sa mga ganito rin po yung pamamaraan ng pagluluto ng biko para po sa inyo ano po yung lasa at ano rin po yung pagkakaiba, doon naman po sa minamatamis po muna natin yung ating kakanggata bago po natin ilagay yung ating sinaing na malagkit. And tcharan! Heto na nga po yung ating all-time favorite na biko. Mapapasko, piyestahan, birthday, binyagan man yan, madalas nyo po talaga itong makikita sa mga handaan. Simple na yung mga sangkap, madali pa pong gawin at nasa sa inyo na po ngayon yung choices kung ano pong pamamaraan ng pagluluto ng biko yung inyong gagawin. Sa aking sariling panlasa dahil nga po mahilig po talaga ako sa kakanin, especially ito pong biko, mahilig po ang buong pamilya ko dito. May kaunting difference po ito kapag bagong luto, pero kapag inabot na po ito ng kinabukasan, parehong-pareho na po yung lasa doon po sa ginagamitan po ng kakanggata na minamatamis. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong Mommy Loves ng isang makabuluhang video na maihain nyo rin po sa inyong pamilya at magamit nyo rin po sa inyong mga pangnegosyo. Hanggang sa muli po nating pagluluto!